Isyo ng 20 pesos na bigas. Bakit mga kababayan? Kasi kahit yung vlogger ni Digong, hindi po nila masagot kung may ipinangako ba talaga ang presidente o pangarap nga lang ba ng presidente yung sinasabing 20 pesos na bigas. Sa totoo lang mga kababayan, alam ko lahat kayo kilala nyo etong vlogger na ito na sinopla ng isa sa mga kasamahan po natin. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito kay Ballpoint Man 2.0, suportahan nyo po yung kanyang YouTube channel mga kababayan. At ito po, napakalaki ng pagsaludo natin dito kasi unang-una, yung si Joey Di Bebre na vlogger ni Duterte na kinagagalitan ni Congressman Abante dahil nga magaling magmura at kung ano-anong paninira ang sinasabi laban sa gobyerno, hindi mga kababayan makasagot doon sa ipinapakalat nila na 20 pesos na bigas. Kasi nga naman, magkaiba talaga mga kababayan yung pangarap sa pangako. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na akala nyo ang gagaling ng mga vlogger ni Digong? Hindi! Magagaling lang yung mga yan magpakalat ng fake news, pero kapag ka pinag-uusapan yung katotohanan, wala pong maisagot. Ito, pakinggan nyo mabuti to. Isisingit lang natin to mga kababayan. Magandang gabi po. Pakinggan nyo ha. Ayan na, gusto ko lang klaruhin po. Ayan na, magandang gabi po sa inyo, sa host. Ayan na, sa kasama mo po, magandang gabi. Ayan na, gusto ko lang klaruhin kasi sinasabi po ng karamihan ngayon na si PBBM daw po ay nangako. Okay? Nangako daw po ang ating Pangulo ng 20 pesos na bigas. Hindi yun yung topic ni Ballpoint. Hindi, huwag kang magalala. Pero ito yung issue eh. Pwede mo po bang masagot kahit hindi yan yung topic? Sagutin mo. Hindi nyo masagot. Bibigyan kita ng 100,000 ngayon. 100,000 po. Hindi. Mapapahiya ka sa audience mo. Promise, mapapahiya ka. Asan yung yung bigyan mo ako ng video. Pag nabigyan mo ako ng video na nangako yung Pangulo, bibigyan kita ng 100,000. Gcash. Kita nyo ha, willing magbigay ng 100,000 si Ballpoint Man. Sabihin lang nila na nangako ang presidente na gagawing 20 pesos yung bigas. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kaya nating magbigay ng pruweba na hindi talaga nangako ang presidente. Eto, pakinggan nyo mabuti to ha. Eto, pakinggan nyo mabuti to. Mga fake news yan eh. Sinabi nila, nangako. Iba yung nangako, iba sa pangarap. Diyos ko. Yun, asan yun ang pangako? Wala nang pangako dyan. Hindi yata alam mag-analyze eh. May bababa natin yan. Tapos yung ginawa natin, halimbawa doon sa sibuyas, ganun din. Para biglang nagtaasan lahat, na kulang sa produksyon, ginawa namin, ay dinagdagan namin, ginawa pa rin ang presyo. Asukal, ganun din. Makyat yan ng 100 Kita nyo mga kababayan ha, may binanggit pa ang presidente na ang pangako niya ay pabababain niya ng 20 pesos yung bigas. Wala namang binanggit. Ang sabi niya, malapit na tayo sa pangarap natin na 20 pesos or mapababa ng 20 pesos yung bigas. Kaso nga ang problema, paano mapapababa ng 20 pesos yung bigas kung hindi naman nakikipagtulungan yung iba mga kasamahan ni PBBM sa gobyerno Nangungurako ng kanyang vice-presidente na si Sara Duterte. Alam niyo kasi mga kababayan, hindi naman kasi pwede na ang presidente ang gagawa lahat ng paraan. Alalahanin din po natin na si Sara Duterte halal po ng bayan at kailangan tulungan niya ang presidente sa kung anuman suliranin meron ang wala Pilipinas. Ibang ginagawa ni Sara. Meron Kaya ng wala. Pilipinas, hindi pwedeng iaasa lamang po nila sa presidente. Kita nyo mga kababayan ha, sabi ko nga po sa inyo, kaya kong i-prove yan na hindi nangako ang presidente kasi magkaiba po talaga ang pangarap sa pangako. Tingnan nyo, hindi makasagot yung mga vlogger ni Duterte dito. Wala. Yung isa nagtago pa sakalang bumalik. Hindi nga ikaw ang nagsabi. Kaya nga kasama mo nagtatapik ng ganyan. Hindi mo ba sinabi sa kanila? Tinanggal si Ballpoint Man. Hindi kasi nila masagot. Nagmura pa. Napabababain ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos. Biruin nyo, magbibigay siya ng 100,000 kay Joey Di Bebre. Magsabi lang at magpakita lang ng video na talagang nangako ang presidente. Kaso wala hindi naman daw kasi siya yung nagsabi noon. Di ba ginawa pang ang kanta yan ng mga taga-suporta ni Kibuloy?
Ang language pa nga nila doon, yung Bisaya, na kung Opo. saan pabababain yung presyo ng bigas, gagawin 20 pesos yung bigas, pangako daw, pero hindi naman talaga nangako ang presidente. Mahirap bang intindihin yung pangarap sa pangako? Di ba mga Eh, kababayan? Anyway, tuloy pa natin. O napanood nyo naman yung video mga pre. So, hinamon ko po sila 100,000. Patunayan nyo na ang Pangulo talagang nangako ng 20 pesos. Ayan mga kababayan ha, maliwanag. At saka tandaan nyo ha, huwag nyong kakalimutan yung 7 pesos reduce ng bigas nung mga panahon ng Duterte administration na sinabi niya mismo sa kanyang talumpati na i-reduce nila ng 7 pesos yung bigas. Pero ano nangyari? Nung tumungtong yung pandemya, ang mahal pa rin ng 1 kilong bigas. Yung dating tig 55 mga kababayan, ganun pa rin, hindi naman nabawasan ng 7 pesos. Ito ha, to be clear, gusto ko lang din maging patas mga kababayan. Hindi nangako si Duterte ng 7 pesos na bigas, pero nangako siya na ibababa niya ng 7 piso. Wala naman, yung hindi bigas naman na bumaba hindi eh. naman nangyari dahil Oo. nga noong pumasok ang pandemic, mas lalong nagmahal ang presyo ng bigas mga kababayan. Mas lalong nagmahal ang 1 kilo ng bigas. Sabi ko nga po sa inyo, yung dating tig 55 naging 60 mga kababayan. Kaya yung sinasabi niyo sa kanyang zona noon na i-reduce ng 7 pesos yung bigas, hindi po nangyari yan. Yan yung literal. Napangako mga kababayan na pabababain nila ng 7 pesos ang bigas pero hindi naman po talaga nangyari. Ang taong bayan nabudol lang ni Duterte lalo na nung pumasok yung pandemya mga kababayan na talagang mas lalong nagmahalan yung presyo ng mga bilihin. Ano po? So ngayon kung titingnan ninyo, eto yung galawan nila. Etong si Joey De Bebre ilang beses na itong minention ni Congressman Abante sa mga nagdaang hearing ng TRICOM kasi nga ang galing magmura kay Congressman Abante pero takot naman umatin sa TRICOM. Ang galing At pang gumawa ng yung fake news. nila na nangako daw ang presidente mga kababayan na gagawin 20 pesos yung bigas, hindi masagot. Kung may video pa talaga sila na talagang nangako ang presidente, wala silang maisagot. Kaya ang ginagawa nila, kada may aakyat ng mga BBM vloggers, makikipagdebate sa kanila, ibinababa po nila. Kasi nga, mapapahiya sila sa mga taga-suporta po nila. So magaling yung maliwanag mga kababayan ha. Magaling yung maliwanag. Yan, sabi pa nga dito ni Mori Mori, naging 80 pesos nga eh. 'Di ba? Nung panahon ng pandemic, sabi niya, i-reduce ng 7 pesos yung bigas. Pero ang ending, hindi naman nag-reduce, nag-up palalo dahil nga naging pahirap sa mga kababayang Pilipino natin yung naging naisa batas na rice tarification law kasi nagiging kontrolado ng mga traders at yung mga traders ang bumibili ng bigas sa mga magsasaka natin at hindi direkta na ang gobyerno. Ano po mga kababayan, kaya wag po tayong magtaka kung bakit ang bigas ngayon ay mahal dahil nga traders ang bumibili ng bigas sa mga magsasaka natin at binibili nila ng mura, pagdating ng Bebenta ng merkado, mahal. nagmamahal. Mga kababayan, ano po kaya kawawa yung mga magsasaka natin, kawawa din yung mga consumers. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali.